Ang maganda at ang halimaw. Noong unang panahon, may nabuhay na mayaman na mangangalakal at ang kanyang 3 anak na babae. Isang araw, maglalakbay ang kanilang ama sa isang malayong lugar at tinanong niya ang kanyang mga anak kung ano ang ibig nila sa kanyang pagbabalik. Ang una at ikalawang anak ay humingi ng mga mamahaling damit. Ngunit ang ikatlo na ang pangalan ay maganda ay nagsabi, "Ama, ang nais ko lamang ay isang rosas na pinitas ng iyong mga kamay." Ang mangangalakal sa kaniyang daan pabalik ay kailangan tumawid sa kaloob-loobang bahagi ng kagubatan. Gumagabi na kaya siya ay naghanap ng dakong matutulugan. Doon ay nakahanap siya ng isang malaking kastilyo at siya ay pumasok ngunit wala siyang nasumpungan sinuman. Mayroong malalaking lamesa na puno ng masasarap na pagkain at kinain niyang lahat. At pagkatapos ay tumungo ang mga ngalakal sa silid tulugan at nakatulog sa malambot na higaan. Sa sumunod na araw, muli ay walang nakitang sinuman ang mga ngalakal sa kastilyo. Nakakita siya ng kumpol ng magagandang rosas na tumutubo sa halamanan at naalala niya ang pasalubong na ibig ni Maganda. Nang magkagayon, isang malahalimaw na hayop ang tumalon mula sa halamanan. Nakapanamit siya ng mainam na sutla at umungol. "Binigyan kita ng pagkain at ng higaan na matutulugan at ngayon gusto mo pang nakawin pati ang mga rosas ko." Natakot ang mga ngalakal at sinabi sa halimaw ang tungkol sa habilin ni Maganda. Nagdesisyon si halimaw na pakawalan siya kung maipapangako niya na papupuntahin niya si Maganda sa kanyang kastilyo. Sumang-ayon ang mga ngalakal sa kasunduan at tumakbo pabalik sa kanyang tahanan. Siya ay umiiyak at sinabi sa kanyang mga anak ang tungkol sa halimaw. Ngunit mahal na mahal ni Maganda ang kanyang ama at siya ay pumayag na manatili na kasama ng halimaw. Nagpakita ng maraming kabutihang loob ang halimaw kay Maganda. Hindi niya ito pinapakitaan ng kabastusan kailanman. Pinayagan niya itong manatili sa pinakamalaking silid at pinayagang maglibot sa magandang hardin. Umuupo si Maganda malapit sa tiyameneya at nananahi habang ang halimaw ay palaging nasa tabi niya. Sa umpisa, takot si Maganda sa halimaw, ngunit unti-unti ay nagugustuhan na rin niya ito. Isang araw, hiniling ng halimaw na pakasalan siya ni Maganda, ngunit siya ay tumanggi. Takot pa rin siya sa nakakasindak na anyo nito. Gayunpaman ay trinato siya nito na may kagandahang loob at pag-ibig. Gustong-gusto nang makita ni Maganda ang kanyang ama. Binigyan siya ng halimaw na may hiwagang salamin at sinabi, "Tumingin ka sa salamin at makikita mo ang pamilya mo at hindi ka na malulungkot." Isang araw tumingin si Maganda sa salamin at nakita niya ang kanyang ama na may sakit at malapit nang mamatay. Humingi siya ng tulong sa halimaw at umiyak. "Parang awa mo na, pauwiin mo na ako. Gusto ko lang makita ang ama ko bago siya pawian ng buhay." Ngunit umungol ang halimaw. "Hindi, ipinapangako mo na hindi ka aalis sa kastilyong ito." Matapos sabihin nito ay umalis siya ng silid. Ngunit ilang saglit pa, lumapit siya kay Maganda at sinabi, "Maaari kang pumunta sa ama mo at manatili doon ng 7 araw. Ngunit mangako ka na babalik ka pagkatapos." Si Maganda ay sumang-ayon at natuwa. Umalis siya at tumahang kasama ng kanyang ama. Nang makita siya ng kanyang ama ay natuwa at pagdakay gumaling. Ngunit nagtagal si Maganda ng 7 araw at higit pa kasama ang kanyang pamilya. Nakalimutan na niya ang halimaw at ang kastilyo. Ngunit isang gabi ay nagkaroon siya ng nakakatakot na panaginip na kung saan nakita niya ang halimaw na may mabigat na karamdaman at nalalapit na rin ang kamatayan. Umiiyak ito at sinasabi, "Bumalik ka na, Maganda." Nagising si Maganda at bumalik patungo sa kastilyo dahil hindi naman niya sinasadyang masaktan ang damdamin ng halimaw. Siya ay umiyak at nagsabi, "Huwag ka sanang mamatay, halimaw. Nais kong mabuhay kasama ka magpakailanman." At ang halimaw ay himalang nagbago ng anyo at naging prinsipe. Sinabi niya, "Nasa ilalim ako ng sumpa nitong maraming taon at maaalis lamang ang sumpa kung mayroong magmamahal sa akin ng tunay. Ngayon ay magaling na ako sa sumpa dahil sa iyo, dahil sa tunay na iniibig mo ako." At nagkagayon si Maganda at ang halimaw ay ikinasal. At magkasama silang nabuhay na masaya magpakailanman.
Ang wakas. Ang aral ng kwento: ang tunay na pag-ibig ay walang kinikilalang mukha.